Ito ay ang pelikulang Back in Action ng 2025. Shoutout po muna kay Surina Habalia, kay Sir Jose ng Las Vegas, Nevada, USA, at sa lahat ng nanunood, maraming salamat po sa patuloy na suporta. Sa United Kingdom ay naroon ang dalawang CIA agent ng MI6 na sina Emily at Matt. Sa utos ng kanilang superior na si Chuck, ay papunta sila sa mansyon ni Baltazar Gore, pinuno ng Eastern Europe terrorist na Volka. Nagpanggap silang arms broker para maka-attend sa birthday party ng 8-year-old nitong anak. Sa tulong ng CCTV na na-access ni Chuck, ay madali nilang nahanap si Gore. Nag-spray si Emily ng espesyal na likido sa kamay, at lumapit para batiin ang lalaki. Sa ganitong paraan, lihim niyang nakuha ang fingerprint at nai-record ang boses nito. Pagkatapos ay pinasok nila ang opisina ni Gore. Gamit ang fingerprint at ang recorded voice, ay matagumpay na bumukas ang safe. Ang misyon nila ay makuha ang file ng Industrial Control System o ICS. Isa itong master key na may kakayahang kontrolin ang mga power plants, nuclear reactors at may kapasidad na sirain ang isang bansa. Paalis na sana sila nang biglang nag-alarm ang safe. Kaagad na pumasok ang dalawang bantay na madali nilang napatumba. Pagkatapos ay dumaan sila sa likuran at mabilis na nakalabas ng mansyon. Saka dumiretso sa isang airfield na inihanda ng MI6. Si Baron na ex-boyfriend ni Emily, ang sumalubong sa kanila. Masaya niyang binati si Emily, pero si Matt ay sinadya niyang asarin. Pagkaalis ng eroplano ay humingi si Matt sa flight attendant ng champagne. Pero si Emily ay tumanggi na ipinagtaka ni Matt. Maya-maya ay bigla niyang sinabi na, "Buntis ako, at ikaw ang ama." Nagulat lang naman ito ng kaunti. Inilabas niya ang sangkatirbang pregnancy test. Inihian ko ang lahat ng yan. Kahit maiksing panahon pa lang silang nagkasama, ay nakahanda ito na panagutan siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla siyang nasuka, kaya tumayo para magbanyo. Pero sinabi ng flight attendant na sira ang banyo. Naramdaman niya na may mali, kaya pa simple niyang binalaan si Matt. Bigla siyang tinutukan ng baril ng lalaki, at inutusan si Matt na ilagay sa lamesa ang key. Sa halip na ilapag ay inihagis niya ito sa ere. Sinamantala ni Emily ang pagkakataon na makawala. Pero marami palang kalaban ang kasama nila sa flight. Magkatulong nilang hinarap ang mga ito. Nadampot ng flight attendant ang baril at itinutok kay Emily. Maagap itong pinigilan ni Matt. Dahilan para lumihis ang bala at masapulang ulo ng piloto. Agad na nawalan ng kontrol ang eroplano. Mabilis itong bumulusok pababa. Nakuha ng flight attendant ang key. Kasabay nito ay tumama ang buntot ng eroplano sa bundok, kaya natangay ang lalaki palabas. Patuloy na sumadsad ang eroplano habang sila ay nakikipagtunggali. Mula sa bintana ay makikita na mahuhulog na sila sa bangin. Kinuha ni Matt ang natitirang parachute at isinuot kay Emily saka nagbilin. Alagaan mo ang baby na yan! Hindi ito pumayag na iwanan siya, kaya ikinapit ang mga binti sa kanya. Sabay silang nakaalis bago tuluyang sumabog ang eroplano. Nang makalapag ng ligtas ay napasigaw sila sa tuwa. Habang naglalakad, pinag-isipan nilang mabuti ang gagawin. Iisipin ng lahat na namatay sila sa aksidente. Kaya pagkakataon na nilang mamuhay bilang mga ordinaryong sibilyan. Sa ganitong paraan mapapalaki nila ng maayos ang kanilang anak. Makalipas ang 15 taon, sa isang tahimik na lugar, ay masayang naninirahan si Matt at Emily sa ibang katauhan. Nagkaroon sila ng 2 anak. Ang panganay nilang si Alice ay suwail at hindi nakikipag-usap ng maayos. Ang bunso namang si Leo ay introvert. Laging nasa kwarto at naglalaro lang ng video game. Ganito si Emily araw-araw, nakasigaw. Alice! Leo! Almusal na! Nagsisipilyo lang ako. Nagsa-cellphone lang Di yun. ba sabi ko, kung naiinis ka dun sa phone, kunin mo na sa kanya. Ikaw kaya ang kumuha. Nakakatakot siya. Lalo na yung tingin niyang ganito. At laging nagtatalo-talo. Iniisip kasi ng mga bata na marami silang itinatagong dalawa. Gaya nung narinig ni Alice na nakipag-usap ng Russian ang kanilang ama. Nagimbento na naman sila ng kwento para lamang makalusot. Habang papunta sa school ay sinubukan ni Emily na makausap ng maayos si Alice. Niyaya niya itong mamasyal at manood ng movie. Pero puro hindi ang sagot nito. Pagbaba sa kotse ay hindi na sila pinansin. Nakita nila ang suot na singsing ni Leo. Smart ring ang tawag dito. Mayroon itong GPS. Kahit ang blood 12 years old ka pa lang, no? Wala kang blood pressure. Biglang tumingin si Emily sa binoculars
at nakita si Alice na may ka-holding hands na lalaki. Naghalikan sila. Halikan! Ay, di pwede to. Pero nataranta din naman ng bigla itong tumawag. Ano bang ginagawa nyo? Nakakahiya kayo eh. Uy, yung mama ang unang gumamit nito, ah. Maghanap nga kayo ng magagawa sa buhay nyo. Uuwi ako pagkatapos mag-aral kina Annalise. Bye. Okay. Sa bahay habang nagliligpit ay panay ang reklamo ni Emily, tungkol sa hindi magandang inaasal ng kanilang panganay. Napansin niya ang laptop nito na panay ang dating ng mga mensahe. Sinubukan niyang buksan, pero hindi niya mahulaan ang password. Susuko na sana siya nang biglang may note siyang nakita. Nakasulat, "Mom sucks." Sinubukan niya itong ilagay, at yun nga bumukas. Sa mga mensaheng nandoon, ay natuklasan nila na hindi pala nag-aaral sa kaklase si Alice, kundi nagpupunta lang sa Chemical Apocalypse, na ayon kay Leo, isa itong nightclub. Kaagad nilang pinuntahan ang lugar. Parang ang saya rito, ah. Gusto mo bang lumala pa to? Nakipagsiksikan sa maraming tao, at naghanap sa paligid. Nakita nila si Alice, nasa ikalawang palapag at may hawak na baso ng alak. Alice Emilia Reynolds, tara na. Ngayon na. Sa gitna ng kanilang usapan ay sumabat ang isang lalaki. Inasar sila at tinawag na matanda. Ayaw ni Matt ng gulo kaya nakiusap na hayaan silang umalis. Ngunit bigla nitong hinawakan sa braso si Alice na ikinagalit ni Emily. Sinakal niya ito, at iniuntog sa harang. Dito ay nagsimula ang kaguluhan. Ang husay nila sa laban ay muli nilang nagamit. Hanggang sa isang lalaki ang nalaglag sa ground floor. Ang bilis ng mga pangyayari. Di ganun kalala, di ba? Nagulat si Alice sa mga nakita. Inagaw naman ni Matt ang cellphone ng isang nanunood at binura ang video nito. Sa daan ay inamin ni Alice na may fake ID siya, kaya nakakapasok sa club kahit siya ay 14 pa lang. Inamin din naman ng dalawa na pinakialaman nila ang laptop nito. Sa inis ay nasabi ni Alice na gusto niya nang makaalis doon, at mag-aral sa malayong lugar. Ngayon ay gusto nitong malaman kung saan sila natuto ng martial arts. Nagsinungaling na naman sila, at sinabi na kumuha sila ng taekwondo class sa Korea. Tigilan nyo nga ako sa mga peking kwento nyo. Peke? Ewan ko sa inyong dalawa. West grounded ka ngayon kaya subukan mo mag-ewan-ewan dyan. Si Leo ang pinagbalingan ni Alice ng inis. Hoy, utak hangin. Sinabi mo ba kila mom kung nasan ako? Siyempre hindi ito umamin. Nag-alala naman si Emily sa pwedeng kalabasan ng ginawa nila sa club. Pero masaya siya dahil nabuhay muli ang dugo niya bilang agent. Tuloy nangangati siya ngayon na makipagbakbakan. Kaya kailangan nila ng konting pampainit. Naririnig sila ng dalawa sa kabilang kwarto. Diyos ko naman. Ew, kadiri. Pero ang totoo ay nag-iinsayo lang talaga sila. Kinaumagahan ay biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Matt ng pinto, ay si Chuck ang bumungad sa kanya. Natuntun sila nito dahil sa kumalat na video sa club noong nakaraang gabi. Binalaan sila na papunta na doon ng CIA, dahil hinahanap pa din ng mga ito ang key. At ang ex ni Emily na si Baron daw ang nagkanulo sa kanila, dahil pumanig na ito sa kalaban. Pagkatapos magsalita ay may bumaril kay Chuck. Bumulagta ito sa lapag. Sa di kalayuan ay may mga armadong lalaki. Pinagbabaril ang kanilang bahay. Inisip nila ang kaligtasan ng dalawang bata na noon ay nasa school. Kailangan nilang makaalis doon. Tumakbo sila sa garahe at kinuha ang nakatago na bag. Maya-maya ay bumukas ang garahe at lumabas ang isang kotse. Tinadtad ito ng bala ng mga kalaban. Ngunit nang buksan ay walang tao sa loob. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon na sumibat gamit ang isa pang kotse. Hinabol sila at pinagbabaril. Iniisip ni Emily kung paano nila mapatutunayan na wala sa kanila ang key. Sa pagkakataong ito, ay inamin ni Matt na kinuha niya ang key noong nasa eroplano sila. Natakot kasi siya na mapunta ito sa maling kamay. Nagulat man pero patuloy na nagmaneho si Emily, at nagsuot sa bakuran ng ibang bahay. Teka, may galit ka ba sa mga furniture? Huwag mo naman banggain lahat. Ang key ay nasa bahay ng nanay ni Emily sa England, dahil doon lang ang pinakaligtas na pwedeng pagtaguan. Ayaw ni Emily na makita ang ina, kaya hihingi na lang siya ng tulong sa CIA. Pero suspect ang turing sa kanila ngayon, kaya kailangan muna nilang makuha ang key. Naabutan sila ng kalaban, pero maagap si Matt at binato sila ng soft drinks na may Mentos. Nawalan ito ng kontrol, at tuluyang bumaligtad ang sasakyan. Pagkatapos nito ay dumiretso sila sa school. Nagtaka si Alice at Leo sa biglaan nilang pagsulpot.
Naguguluhan man pero walang nagawa ang dalawang bata kundi sumama. Dumiretso sila sa airport. Naalala ni Alice ang laban nila sa soccer. Sinabi na lang ni Matt na hindi natuloy ang laro. Pupunta sila ngayon sa England para bisitahin ang kanilang lola. Ano? Meron kaming lola? Sinabi kasi noon ni Emily na patay na ang kanyang ina. Maraming tanong ang dalawa, pero hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang mga ito. Ligtas silang nakarating sa London, at madaling nakalusot sa inspection gamit ang mga pekeng pasaporte. Paglabas ay kaagad silang sumakay sa bus. Kasabay nito ay dumating ang CIA sa pangunguna ni Baron. Sa parking area ay may nakita si Matt na matandang nagpark ng kotse. Sinabi niya sa tatlo na kailangan na nilang bumaba. Nagets kaagad ni Emily ang gusto niyang sabihin. Pagsakay ng matanda ay binangga ito ni Emily, at mabilis na nakuha ang susi. Isang lalaki naman sa bus ang kaagad na tumawag kay Gore para mag-report. Maya-maya ay dumating si Matt dala ang sasakyan, na pinalabas nilang nirentahan. Nasa loob ng airport ang grupo ni Baron para mag-imbestiga. Nakita nila ang record ng pamilya ni Emily. Para mabawi ang key ay plano ni Baron na ipadukot ang dalawang bata. Sa biyahe ay kinuha ni Emily ang cellphone ng dalawa, at sinira ang SIM card, para siguraduhin na hindi sila masusundan. Kaya lang biglang naubusan ng gasolina ang sasakyan. Kailangan nilang huminto sa gas station. Bago bumaba ay palihim na kinuha ni Alice ang isa sa mga passport. Saka pumunta ng canteen para bumili ng makakain. Dito ay nakita nila na iba ang pangalang nakalagay sa passport ni Leo. Dahil dala ni Leo ang kanyang gaming device, ay nagawa nilang mag-research. At ang tao na nakasulat doon ay 50 taon ang patay. Sa labas, napansin ni Matt at Emily ang kakaibang kilos ng mga taong dumating. Napagtanto kaagad nila na kalaban ang mga ito. Sinindihan ni Matt ang gas nozzle kaya hindi siya malapitan. Hinarap naman ni Emily ang iba pa. Nakanood ang dalawang bata sa mga nangyayari at inakalang pinatay nila ang mga ito. Mom! Ayos lang siya, hindi ganun kalala! Nang mapabagsak ang lahat ay kinuha ni Matt ang mga bata, at mabilis silang umalis. Takot na takot ang dalawa at inakalang terorista ang kanilang mga magulang. Sa daan ay nakasalubong nila ang grupo ni Baron. Kaagad na kinabig ni Emily ang sasakyan sa kabilang direksyon. Nakilala sila ni Baron kaya bumalik at mabilis na sumunod. Tumayo si Matt sa sasakyan, at binaril ang mga kadena, at gulong ng truck na kanilang sinusundan. Bumagsak sa kalsada ang mga tubong laman nito, at naharangan ang daan. Hindi na nagawang makasunod nila Baron. Muli ay nagtanong ang mga bata tungkol sa totoo nilang katauhan. Sa pagkakataong ito ay sinabi nila ang totoo, na dati silang CIA agent. Sa narinig ay natuwa ang dalawa at tinawag silang astig. Gayunpaman, nahulaan ni Emily na gumamit sila ng internet kaya sila nasundan ng kalaban. Kaya kinuha ni Matt ang laruan. Pwede kang mag-internet gamit Pwede. yan? Uy, patingin nga yan. Sabay hagis sa dumaang truck. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas narating nila ang gate ng bahay ng ina ni Emily. Ang lugar na gusto kong takasan. Namangha ang dalawa. Wow! Para ba kayong mga royalty? Matapos ilagay ang napakahabang password, matagumpay na bumukas ang gate. Pagkababa sa sasakyan, ay putok ng baril ang sumalubong sa kanila. Kasunod ang pagbagsak ng patay na ibon. Tumambad si Jeannie, ang ina ni Emily na matagal na niyang kaalitan. Hilig pa rin pumatay Huwag mo akong gagalitin, kasi asentado pa rin ako. Si Jeannie ay retired MI6 sniper, kaya napakagaling niyang bumaril. Ipinakilala ni Emily ang dalawang bata. Sila ang mga apo mo. Sana wag mo silang barilin. Hindi nagulat si Jeannie, dahil pinadadalhan pala ito ni Matt ng picture, ng lingid sa kaalaman ni Emily. Gusto lang naman ito na magkaayos silang mag-ina. Pagpasok sa bahay ay hindi mapigilan ng dalawa ang maglibot. Pero ang daming bawal sa matanda. Huwag kang pumasok dyan. Huwag hahawak ng kahit ano. Maya-maya ay may dumating na matangkad na lalaki. Siya si Nigel, boyfriend ni Jeannie. Naglampungan pa ang dalawa sa harapan nila. Diyos ko, may dila pa. Pagkatapos silang ipakilala, ay hiniling ni Matt kay Nigel na isama muna ang mga bata. Kaya dinala niya ang dalawa sa kwarto. Dito ipinakita niya ang iba't ibang kagamitan para maging isang tunay na spy. Dahil pangarap niya din ang maging CIA agent. Na mukhang malayo pang mangyari dahil kita nyo naman. Samantalang si Leo ay magaling palang umasinta. Ipinagtapat naman ni Matt kay Jeannie ang totoo nilang pakay.
Nang malaman ng matanda ay nagalit ito. So, dinala niyo pa ang problema niyo sa pamamahay ko. Dahil sa narinig ay naglabas ng sama ng loob si Emily. Sinumbat na hindi ito naging mabuting ina sa kanya. Pinili ko ang pamilya ko at hindi ang career. Pero pareho lang tayo ng kinahinatnan, hindi ba? Masama ang loob niya, dahil sa murang edad ay ipinadala na siya nito sa Amerika para mag-aral. Pinaniwala mo ang sarili mo na basta na lang kitang pinadala sa Amerika para padaliin ang buhay ko. Pero sadya mong kinalimutan na nagmakaawa kang umalis. Sa isang sulok ay hindi nila napansin na nakikinig si Alice. Ang magagawa mo lang ay umasang napalaki mo sila na maaalagaan nila ang sarili nila at balang araw ay babalik sila. Hiniling na lang ni Jeannie na makasama ang kanyang mga apo dahil baka hindi na niya ito magawa pa. Sa kabilang dako, natunto ng grupo ni Baron ang truck na may lulan sa laruan ni Leo. Ang sasakyan na tinangay ng pamilya ay bigla na lang naglaho sa gitna ng malawak na lupain. Sa pagsisiyasat, nalaman nila na ang nasabing lupain ay pagmamay-ari ni Jeannie Curtis, ang maalamat na sniper ng MI6. Kailangan munang humingi ni Baron ng permiso sa kanilang opisina bago maimbestigahan ang lugar. Sa labas ng mansyon ay may dumating na mga armadong lalaki. Pinutol nila ang linya ng kuryente at pinasabog ang gate. Saka tuluyang nakapasok sa loob. Si Matt at Emily naman ay magkasamang pumunta para kunin ang key. Sa loob ng maliit na kuweba, ay doon ito nakatago. Kalakip ang sulat ni Matt para kay Emily na humihingi ng tawad. Nagawa niya ang bagay na ito para protektahan siya at ang kanilang anak. Sa labas ay narinig nila ang helikopter na paparating. Maingat silang dumaan sa likuran papunta sa kusina. Nadatnan nila si Jeannie at Nigel na nakagapos. Pinakawalan ni Emily ang kanyang ina, pagkatapos ay hinanap ang mga bata. Ngunit kaagad silang pinalibutan ng kalaban. Sa sala ay naroon ang dalawang bata. Ipinakita nila ang key at hiniling na pakawalan ang dalawa. Saka tinawag ang inakala nilang mastermind na si Baron. Laking gulat nila nang si Chuck ang lumabas. Pero Chuck, nakita ka naming nabaril. Ang pagkabaril nito sa harap ng bahay nila ay palabas lang pala. Hindi din totoo na si Baron ay kakampi ng terorista. Kinuha nito ang key at ibinigay sa babaeng kasama. Saka sinuri kung tunay ang laman. Isinalaysay ni Chuck kung bakit nasa panig na siya ng kalaban. Ganito yun, Matt. Nawala ang pinakamagaling kong agent sa extraction flight nila at inakalang patay na sila. Yung key, inakala ring wala na. Ako ang sinisi ng agency. Pagkatapos, pinalis nila ako. Nawalan ako ng trabaho, ng bahay, ng asawa, pati aso ko. Dahil sa inyong dalawa. Ang key ang pag-asa niya ngayon para mabawi ang lahat ng kanyang pag-aari. Habang nakatalikod ang dalawang bantay, sinamantala ni Jeannie na kumuha ng tranquilizer gun. Saka pinatulog ang mga ito. Nagbuhos siya ng langis sa sahig, at binuksan ang gas stove. Lumitaw ang dalawa pang kalaban na hinarap niyang mag-isa. Sa gitna ng pakikipaglaban ay natamaan ng bala sa balikat si Nigel. Ang ingay nila ay narinig sa ibaba kaya naalarma ang lahat. Mabilis ang kilos ni Matt at Emily na nilabanan ang mga mersenaryo. Kaso lang hawak ni Chuck ang mga bata, kaya wala silang nagawa. Pinatulog silang dalawa, habang si Alice at Leo ay tinangay at isinakay sa helikopter. Nang magising si Emily ay tiningnan nila ang kuha ng CCTV. Sa kasamaang palad, hindi nahagip ang registration number ng helikopter. Napansin ni Matt na may gustong ipahiwatig si Leo sa kamera. Naalala niya ang suot nitong smart ring na may GPS. Kaya nalaman nila na nasa isang malaking art museum ang dalawang bata. Nagmamadali silang pumunta sa lugar. Pero sobrang higpit ng security. Kinailangan nilang itapon ang mga dalang sandata sa basurahan para makapasok. Ang babaeng may hawak sa key ay nagsimula ng ihak ang security system ng buong lugar. Pinagkanuno naman ni Chuck si Gore dahil nakatakda niyang isubasta ang key sa 4 na tycoon ngayong gabi. Nagalit ito at agad na inutusan ang mga tauhan na pumunta. Dinala ni Chuck ang 4 na tycoon sa rooftop. Saka tinawagan ng babaeng tauhan para ipakita ang kakayahan ng key. Gamit lamang ang computer ay pinatay nito ang lahat ng ilaw. Nagdilim ang buong lungsod, kasama ang museo na kinalalagyan nila. Nalaman agad ni Matt at Emily na tinitesting na ni Chuck ang key. Naisip nilang nasa rooftop ito dahil kailangan ng mataas na lugar para makita ang view. Muli ay nagpakitang gilas si Chuck. Pinabuksan ang Thames Barrier, ang harang na pumipigil sa tubig ng Atlantic Ocean, para hindi lumubog ang buong London. Sa isang pindot ay unti-unti ngang bumukas ang barrier.
Kaagad na naalarma ang mga opisyal sa nakita. Pag-akyat ni Matt at Emily ay sinalubong sila ng maraming tauhan. Dahil bihasa sa laban, ay madali lang sa kanila na talunin ang mga ito. Sinimulan na ni Chuck ang bidding, na nag-umpisa sa $150 million. Dahil sa nakitang kakayahan ng Key, ay umabot sa $250 million ang offer. Nang matalo ni Matt at Emily ang lahat ng kalaban, ay biglang dumating ang grupo ni Baron. Akala nila ay aarestuhin na sila. Hindi ko kayo arestuhin. Dahil alam ni Baron na inosente sila. Dumiretso ang lahat sa rooftop para hulihin ang mga sangkot. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatakas si Chuck. Mabilis itong hinabol ni Matt at Emily. Narinig nila na dadalhin ang dalawang bata sa bangka. Sa labas ay hinarang sila ng mga tauhan ni Gore. Akala ay nasa kanila ang Key. Wala silang magawa kundi panoorin ang dalawang bata habang isinasakay sa speedboat. Sakto namang dumating si Ginny, na nasa itaas at may hawak na rifle. Nagawa nilang makaalis gamit ang motorsiklo. Kaya lang nakasunod sa kanila ang iba pang kalaban. Para mas mabilis na makarating ay naghiwalay sila ng daan. Nalusutan ni Matt ang mga humahabol sa kanya. Samantalang si Emily ay patuloy na nakipaghabulan. Matapos matalo ang mga kalaban, ay inagaw niya ang speedboat ng dalawang lalaki. Dinaanan niya sa gilid si Matt at magkasama sila sa paghabol. Nang mga oras na yun ay paalis na ang babaeng may hawak sa Key. Hindi na siya naabutan ng tauhan ni Baron. Si Nigel na noon ay nasa parking area. Ay nakita ang babae na paalis. Buong tapang niyang binangga ang sasakyan, kaya napigilan itong makalayo. Nawala ng malay ang babae. Kinuha niya ang Key at sinubukang isara ang barrier. Kaya lang hindi niya alam kung paano gawin. Delete. Naku. Pero sa hindi inaasahan ay bigla itong gumana. Uy, akalain mo yung mukhang gumana. Matagumpay niyang naisara ang barrier. Naabutan naman ng mag-asawa ang boat ni Chuck. At nakipaglaban sa ilang tauhan. Kinuha ng isang kalaban si Alice, pero hinampas ito ni Leo sa ulo. Natalo nila ang lahat ng tauhan. Nang makitang malapit na sila sa harang, ay sinuutan ng life jacket ang dalawang bata. May tiwala ka sa akin? May tiwala ko. Sabay tulak kay Alice sa tubig. Habang si Leo, Ako na po, ma'am. Kaya ko na to. si Matt naman ay nakipaglaban kay Chuck. Pinagtulungan nila itong gulpihin. Matapos mapabagsak, ay sabay silang tumalon sa tubig. Nang magkamalay si Matt ay nasa bungad na siya ng barrier. Sa ilang saglit, tuluyang sumalpok ang speedboat at sumabog. Pagkatapos ng kaguluhan, ay ligtas na nakabalik sa pampang ang buong pamilya. Niyakap ni Emily si Alice ng mahigpit, at mukhang close na sila. Pinuri naman ni Matt ang katapangan ni Leo. Walang duda na may dugong special agent ang batang ito. Maya-maya lang ay lumapit sina Ginny at Nigel. Panginoon, ang daming yakapan. Nagyakap din si Emily at Ginny. Sa wakas, makalipas ang ilang dekada ay nagkabati din ang mag-ina. Nang maayos na ang lahat ay nagmadali silang bumalik sa Amerika para sa kanilang big game na soccer. Si Alice ang may hawak ngayon sa bola. Pag pumasok ito panalo na sila. Kinakabahan ang coach na si Matt, lalo na si Emily. Pero si Ginny ay chill lang. Huwag ka mag-alala. Ang mga babae sa pamilya natin hindi nagmimintis. Katulad ng kanyang lola. Sa huli ay naipanalo nga ni Alice ang laro. Masayang-masaya ang lahat. Makikita na maayos na nga ang relasyon nila bilang pamilya. Kailan nyo nga ulit planong umuwi? Sino may sabing uwi kami? Nagpaalam uli si Alice na pupunta sa kaklase para mag-aral. Hindi mo na kailangan magsinungaling. Kung gusto mo mag-celebrate kasama nila, walang problema sa akin yun, okay? Pero totoong kailangan nilang mag-aral para makahabol sa mga aralin. Kung libre ka sa Monday, baka pwede tayong mag-movie? Gusto mo ba? Tuwang-tuwa si Emily at hindi alam ang sasabihin. Sige, pwedeng-pwede ako. Pagkaalis ng mga bata, Pwede na umiyak, nakalis na siya. Di ako umiiyak. Umiiyak ka kaya, dear. nagbukas si Ginny ng file para bantayan ang kaklaseng sinamahan ni Alice. Kailangan siyang bantayan pati na yung bigotilyong yun ng palihim. Wag, hindi na natin gagawin yan. Pero si Matt ay palihim na kumindat, simbolo ng pagsang-ayon. Isinama ni Nigel at Ginny si Leo. Kaya pagkakataon na ng dalawa na makapag-relax ng sila lang. Kaya lang pagpasok nila sa kotse naroon si Baron. Ay, Diyos ko, wag. Baron? Pumunta ito para ipaalam na hindi nahanap ang katawan ni Chuck. Ibig sabihin buhay pa ang lalaki. Kaya isa sa pamilya ni Emily ang kailangan ng CIA para sa misyon.
Akala niya si Jeannie ang tinutukoy ni Baron. Pwede mo siyang Hindi ang kausapin mom mo. at... Oh, Ang iyong dad. Nagulat si Matt sa narinig. hindi ko ba siya nakwento sa'yo? Mukhang hindi pa dito natatapos ang kwento. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang upload. Maraming salamat po sa inyong oras at suporta.